Hoy, magpapatuloy pa ba tayo? Parang hindi na siya makagalaw. Hindi naman ito may tuturing na pagsira sa ari-arian, di ba? Kasama ako sa salitang iyon. Ano nga ba yon? Tungkol sa emergency na pag-iwas. Ang liwanag na ito ay talagang matindi. Kakagaling lang ng ngipin ko. Pwede mo ba akong tignan ng ngipin? Nagpapanggap lang. Sigurong gumamit ka ng isang advanced na paraan ng pagtitipid ng enerhiya. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Ang batang palaka na ito ay maliit pa. Maliit lang ba ang konsumo nito ng kuryente? Anong nangyayari? Nanginginig ang Spear of Heaven. Hindi kaya peke lang ang salamin na ito na binili mo. Mukhang hindi maganda ang kalidad nito. Imposible, hindi talaga posible yan. Grabe, ang pangit ng kalidad ng duplicate ng Haoshan Mirror. Naku, parang sinadya lang para masira ito. Sabi ko na nga ba, hindi maganda ang kalidad ng salamin na ito. Narinig pa ka natin ang tunog kanina. Pinilit mo pa ring buksan. Mukhang ito ay dahil sa pagkasira ng Ziran acid. Hindi na kailangang maglagay ng embryo mayon, di ba? Walang problema kahit matagal nang hindi naayos ang Haoshan Mirror. Ang pagkaluma ng mga circuit ng formation ay nagdulot ng pagbaliktad ng spiritual energy. Walang kinalaman dito ang disipulong ito. Sabi ko na nga ba, yung tunog kanina parang may maluwag na piyesa. Kung ganun, aksidente sa trabaho ito. Hindi ko na ayusin ito, dahil ito ay pinsala sa trabaho. Kaya dapat magpahinga ng mabuti si Pangulong Shen. Sa katunayan, matanda na siya. Marami pa siyang iniintindi. Hindi ko na rin kayo imbitahan maghapunan. Sa totoo lang, mahirap lang kami dito sa mga tagapaglinis. Wala kaming maayos na maipapainom o maipapakain. Sinasabi ni Pangulong Shen na nagbibiro siya, dahil hindi nagpakita ng masamang espiritu ang salamin. Kaya't ang disipulo na si Jiang Nuo ay hindi maituturing na nakikipagsabuatan sa masamang daan. Ngunit ang bilang ng mga alagang hayop ay hindi dapat lumagpas sa 3. Ayon sa mga alituntunin ng sekta, labag sa batas ang pag-aalaga. Ang labis ay papatawan ng multa. Bawat isa ay 100 mababang antas na espiritu ng bato. Dagdag pa ang bayad sa polusyon sa kapaligiran. Ito ang multa para sa araw na ito. Iyan umalis na tayo. 300,000, eksaktong 300,000 na mababang uri ng espiritual na bato. Hindi pa ito tapos. Yung si Shen Ziggy, ang anak ng, ay freeze ang lahat ng procurement rights ng mga alalay. Ngayon, kahit may pera, basta't galing ito sa supply chain ng sekta, lahat ay ipinagbabawal sa atin. Paano naman ang mga nasa labas? Gaano karaming pagkain ang kailangan ng mga ito? Kung susundin ang pinakamababang pamantayan, kailangan ng 5,000 na merienda sa isang araw. Ngayon, ang laman ng bodega ay sapat lamang para sa 2 araw. Baka kailangan na nating ibenta ang pang-akit na ito. Mukhang matibay ito. Marami rin ang laman, siguradong may halaga ito. Huwag kang magulo, maliit na kapatid. At saka, alam na ng buong sekta na ikaw ang nag-alaga sa asong ito. Sino ang mga has bumili? Wala nang ibang paraan para kumita ng espiritual na bato. Halimbawa, mayroon bang mga trabaho na pwedeng pagpaguran para makakuha ng maraming espiritual na bato? Meron. Hindi lang makakakuha ng maraming espiritual na bato. Maaari pang ibalik ni Shen Ziggy ang mga bagay na kinuha niya dati. Nang maayos. At may isang lugar. Na kapag nanalo tayo, may malaking premyo. At walang sinuman ang mga has na pigilan tayo roon. Pupunta tayo sa laban. Hindi para sa ranggo, kundi para sa mga merienda. Iyan ay isang malaking bagay sa sekta. Mas matindi pa kaysa sa mga paboritong disipulo ng bawat tuktok. Tayo ay mga tagapaglingkod. Kapag umakyat tayo, magiging mga tagapaglingkod tayo. Mas mabuti nang maging tagapaglingkod kaysa mamatay sa gutom. Ilagay muna ang malalaking bagay. Ang mahalaga ngayon ay, huwag munang pag-usapan ang espiritual na bigas. Kahit ang lumang bigas ay wala na. Pupunta ako para bumili, hindi ako naniniwala. Maaari bang pigilan ni Shen Ziggy ang daloy ng pagbili? Hindi ba niya kayang isara ang pinto ng fangsinidya? Walang stop, tindero. Ano ang nakatayo sa likod na may mga dulo? Buhangin ba yan? Iyan ay pera para sa mga materyales sa alchemy na nakareserba sa Dandingje. Huwag mo akong pahirapan, kapatid. Dito na lang. Hindi ibebenta, hindi ibebenta. Walang stock, walang stock. Anong nagyayari sa halamang buhay na ito? Sa bahay, maayos ang pag-aalaga sa mga baboy. Bakit bigla na lang itong naging malagkit? Walang tubig. Kanina, pumunta ako sa pinagmumulan ng tubig sa itaas na bahagi. May isang tao na pinutol ang daloy ng tubig papunta sa bundok ng mga katulong. Sino ang gumawa niyan? Ang grupo ng Red Crown Crane ay naglagay ng paliguan para sa paghuhugas ng gamot sa itaas na bahagi. Inilihis nila lahat ng malinis na tubig. Ang dumadaloy dito ay puro tira-tirang hugas ng gamot. May lason ng tubig. Hindi dahil sa uhaw namatay ang mga punla na ito. Napatay sa lason. Pinapatulog ang tao. Wasakin ang kanilang mga pananim. Para kang pumatay ng magulang. Kung ayaw nilang magtanim ng maayos.
Di na natin kailangang sundin ang mga patakaran na ito. Hindi na makabili kahit isang butil ng bigas. Nagkaisa sina Shen Ziggy at Q Helin. Ito ay para tayong pilitin hanggang sa mamatay. Mahirap ang isang mahusay na lutuin kung walang bigas. Hindi na natin magagawa ang hapunang ito ngayong gabi. Baka pwede mong pakawalan ang mga halimaw, maliit na kapatid. Kaya nating magtiis ng isang gutom na pagkain. Kaya pa naman natin ito kahit hindi tayo kumain. Dahil hindi tayo binibigyan ng mga regular na tindahan, pupunta tayo sa kalikasan para makakuha ng mga bagay. Hey, saan ka pupunta? Yung likod ng bundok, bawal doon. Nandoon ang 5 antas ng dragon. Dragon ba talaga yon? Para sa akin, mukhang naglaho na. Yung imbaka ng pagkain at mga libre ng pataba. Mga kapatid, ayusin niyo ang kawali. Kapag kumulo na ang tubig, dahil pinutol nila ang ating supply ng pagkain. Ngayon na madilim, kumain tayo ng masarap para makabawi sa katawan. Maliit na kapatid, talaga bang ilalagay mo ang halamang siyam na dahon na purong kabutihan dito? Nasa merkado, 3,000. Kailangan pa ng espiritual na bato pero walang merkado. Paano tayo magkakaroon ng lakas kung hindi tayo busog? Medyo mapait ang bagay na yon. Tandaan, maglagay ng mas maraming sili para maibsan. Masakit ba ang puso mo? Masakit na hindi na ako makahina. Pagkatapos ng pagkain na ito, ang yaman iifeng ay mababawasan ng kalahati. Kaya kumain pa tayo ng marami. Kapag nasa tiyan mo na, yun na yon. Mas mabuti na ito kaysa mabulok sa lupa o maagaw ng iba. Nagsimula na ang bansa. Kumain na tayo ng karne habang ito iluto na. Yenen, tiyak na maraming ehersisyo ang ginawa ng oso na ito. Matigas ang laman. Busog ka na ba? Ikaw na pangalawang guro. Busog na, sobra na nga. Kung busog na, simulan na ang pagbibilang. Ihati ang natitira sa 2. Siguro ay tatagal pa ng 3 araw. Kung wala pa rin tayong pera para sa pagkain pagkatapos ng 3 araw, talagang kakain na lang tayo ng balat ng puno. Ang tanging paraan para mabuhay ay nandito. 5,000 mataas na kalidad na espiritual na bato. Sapat na para ihagis ang multa ni Shen Ziggy sa mukha niya. At 3 beses pang ma-renovate ang lupa ng ating mga tagalinis. Ang problema, sino ang mananalo? Si Chu Xiao ay nasa antas ng foundation. Sa huli, sa Dandingje puro mga adik sa droga. Yung mga baliw na si Feng na mga sword cultivator ay mas lalo pang mga pounds ko. Para lang sa pagtayo ng bahay. Ako lang marunong maghiwa ng gulay. Sa tingin ko, ang mga senior brothers at sisters ko ay sobrang galing. Kahit si Big Brother kanina, di ko na makita yung bilis ng kanyang espada. Second senior sister. Kung gagamitin yung linya para pigilan ng iba, pwedeng pangtakip sa bibig nila. O kaya ihadlangan ang mga paa ng iba. Mukhang maganda rin gamitin. Tungkol kay 3 guro, yung ginawa mong otomatikong tagapagpakain ng baboy. Yung lakas niyan, tingin ko kahit mga karaniwang tagapagsanay ay hindi makakabuka. Ako'y isang magsasaka. Yung mga tinatawag na disipulo ng Kinchuan. Sa aking paningin, wala silang pinagkaiba sa mga peste sa bukirin. Pinuputol nila ang aming supply ng pagkain. At pinaparusahan pa kami ng multa. Hindi ba't iniisip nila na madali kaming apihin? Dahil wala na tayong ibang daan. Sige, sirain na natin ang arena. Walang problema, isusugal ko ang buhay ko. Hindi ako mamamatay sa gutom dito sa bundok. Mukhang isa rin talagang paraan ng pagproseso ng pagkain. May mga bagay na talagang dapat tahiin. Guro. Yenan, tama ang alat at tamis. Maganda ang lutong. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Kung matalo ka, huwag kang umiyak pagbalik. Kung manalo ka, dodoblehin ng guro ang 50,000 na espiritual na bato. Talaga. Umalis ka at mag-ensayo. Huwag mo akong istorbohin habang natutulog ako. Sige, ilabas natin lahat ng gamit natin. Sa pagkakataong ito, o kaya'y ubusin ang mga tao sa Zaipi. O kaya'y ipagawa ang buong Xiaoyao sect para sa atin. Pupunta ako para maghasa ng kutsilyo. Pupunta ako para ayusin ang mga lubid. Pupunta ako para baguhin ang mga plano. Kapatid na guro, may mga regulasyon ba tungkol sa mga armas? Maaari bang dalhin ang pala? Sinasabi lang ng mga patakaran na bawal ang droga at mga nakatagong armas. Wala namang sinabi tungkol sa mga kagamitan sa pagsasaka. Pero sigurado ka bang gusto mong dalhin ito? Kailangan ko rin namang dalhin ang mga plano para sa arena. Ang bagay na ito ay maginhawa sa kamay. Gabi na, saan ka pa pupunta? Para manalo ng championship, kailangan bigyan si Dahuang ng pagkain. At sabay na mag-ehersisyo. Narinig ko may malaking uod sa likod bundok. Ate, iyon ay isang mahiwagang hayop. Hindi pwedeng kainin. Ang tagilid na bundok dito sa likod ay sobrang lamig. Mas mataas pa ang damo kaysa sa tao. Hindi na makadaan sa daan. Magtiis na lang kayo, kung gusto niyo kumain ng karne, huwag na kayong magpasikat sa paligid. Sabi ni 4th senior brother kanina.
Yung mahabang bulate ay isang magandang hayop. Hindi natin pwedeng kainin ng hayagan. Kailangan nating mag-ingat sa paraan ng pagkain. Uy, may isda ba? O may ahas ba? Labas at mag-spray. Wow, ang laki. Ilan kayang kaldero ang maihahanda nito? Ang balat ay makapal, magandang gawin na wallet. Mukhang medyo matigas ang laman. Siguro kailangan itong lutuin sa pressure cooker ng kaunti. Ang laki ng hubarb na to. Tayong dalawa lang, hindi natin mauubos. Dalhin na lang natin pauwi para pampalakas kina kuya at ate. Tahimik lang, baka magising ang mga kapitbahay. Ayan, mas maayos na. Kanina, ang lakas ng boses mo ah. May dinaramdam ka ba? O nangangati ka lang? Mukhang umaangat na ang balat sa itaas ng ulo mo. Tutulungan kita. Huwag kang gumalaw, mabilis lang ako. Anong tawag dito? Ang ganda ng kulay. Tamang-tama para sa isang salamin ng proteksyon. 2 piraso pa para sa knee pads. May amoy itong parang plum. Pero mas mabango kaysa sa plum. Walang anuman. Nakakahiya naman ito. Ako ay may prinsipyo. Dahil nagbigay ka ng regalo, hindi na ako dapat kumain pa sa'yo. Sige na. Itong kaliskis ay ituring mong regalo para sa nakatatandang kapatid. Mukhang malamig ang tubig dito. Sa susunod, dadalhin ko si ikalawang Shiji para maglaba. Hindi ka ba magagalit? Pag umalis na, maging maingat ka. Huwag kang sumigaw sa kahit sino. Swerte ka at mabait ako. Kung iba ang tao, matagal ka ng pinakuluan. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi naman siya nagkakaroon ng problema, di ba? Iyan ay 5 antas na dragon. Kahit na ang isang nakatatandang nasa Golden Core Stage ay mahihirapan dito. Bumalik ka na ba? Hindi ka nasaktan, di ba? Hindi ka ba hinabol ng mahabang uod? Hindi, napakabait ng Changzi. Hindi lang siya humabol, nagbigay pa siya ng mga lokal na produkto. Ito ang reverse scale ng 5 antas na dragon. At may dragon blood grapes pa. Pinatay mo ito. Hindi naman pinatay, buhay na buhay pa. Medyo matigas ang mga kaliskis nito. Naisip ko na bigyan siguro ng bagong kutsilyo. Sapat na siguro ito. Tungkol naman sa prutas na ito. 4 na guro, mukhang nag-overthink ka sa mga bilang, magpahinga ka. Magbigay ng espasyo kay munting guro. Tandaan natin, pupunta tayo para kumita. Huwag mong sirain ang mesa sa registration. Magiging gastos pa yon. Sige po, kuya. Ngayon, maganda ang mood ko. Pangalan, kabilang, kalagayan, antas ng kasanayan, Jiang Noo, kasamang manggagawa, hangin. Mas malakas ang lakas at kasanayan niya. Iyan kasangga sa piko. Nagkamali ka yata ng lugar. Ang pagtanggap ng mga trabahador ay nasa likod ng bundok. Dito ang lugar ng pagpaparehistro para sa malaking paligsahan ng sekta. Hahaha, pati ang mga taga-serbisyo ay nakikisali rin. Hindi pa yata kayo nakakita ng patayan sa malaking paligsahan. Zhao, pagbigyan mo na. Wala namang sinabing. Bawal sumali ang mga taga-serbisyo, di ba? Dati, hindi ba't may mga naunang halimbawa? Iyon ay noon. Bago ang bagong alituntunin ngayong taon. Upang maiwasan ang mga mababang antas na disipulo na mamatay ng walang dahilan sa arena. Ang mga disipulo na pangkaraniwan ay dapat lumahok. Kailangan nilang magkaroon ng liham ng buhay at kamatayan na nilagdaan ng pinuno. Liham ng buhay at kamatayan. Iyon ay isang dokumento ng garantiya na kailangan lamang ng mga pangunahing disipulo. Nagpaparehistro lang kami. Bakit kailangan ito? Ang batas ay batas. Kung walang utos mula sa pinuno, umalis ka na. Huwag harangan ang mga nasa likod. Ang ibig sabihin ng kapatid na ito ay basta't may utos ako, ay makakapagparehistro ako ng tama. Ngunit tungkol sa iyong lasing na guro, malamang yakap niya ngayon ang banga ng alak habang nananaginip. Natakot pa nga ako na baka mas mabuti pang buwagin na lang ang grupo ng mga trabahador. Hahaha. Ito ang utos ng sirang sibat. Iyan ay noong araw. Ay, Master, ang kalidad ng banga ng alak na ito ay talagang maganda. Pwede pa palang magbago ng anyo. Ito ba ay utos ng pinuno? Pwede bang mag-report? Mag-report ka agad. Shente Oyoy, hindi ka pa rin sumusuko. Kung ipagtatanggol mo ang batang iyan, huwag mo akong sisihin kung gagawin ko ang ayon sa patakaran. Maghanda ka para sa bunutan. Kung gusto ng mga utusan na magpasikat, ibigay mo sa batang iyon. Pumili ng pinakamahirap na kalaban para tingnan. Tunay na kaalaman ng Beast Mastery. Si Chuk Xiao ang nanalo. Sikat na may odds na 1.5. Nahanap na ang mga aliping insekto. Ang odds ng Jiang Noo ay 1-0-0-0. Hahaha. Ito ba ay hindi ang aliping insekto? Bakit walang merienda sa pagkain? Dito lang para sa swerte. 1,000 di kalidad na merienda.
Ako ang mananalo. Bumili pa ng 500 dekalidad na espiritu ng bato. Ang batang ito ay maagang natanggal. Si Kuya Chu ay napaka-generous. Hahaha, ang batang mula sa Disciple Peak ay makakalampas sa unang round. Naglalib ako habang kumakain ng mga itlog. Anong klaseng galing ang pagtakot sa tao gamit ang sirang banga? Kapag nasa ring na tayo, tingnan natin kung sino ang makakapagtanggol sa'yo. Huwag mong sabihin hindi ako maawain. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng direkta? Pwede akong makipag-arte sa'yo. Kailangan lang ng kalahati para maging tama. Nangangarap ka lang. Sige na, Kuya Xiang. Tara na, masyadong maingay dito. Gusto na matulog ni Dahuang. Huwag tayong maglakad sa lupa ng Zaifeng. Kahit na ito ay isang disyerto. Pero sa kabila nito, pag-aari pa rin ito ng sekta. Hindi lang iyon. Kailangan nating makakuha ng kabuuang 10,000. Lahat ng mababang uri ng mga batong espiritu ay natalo sa Zai Peak Jiangnoo. Hahaha, parang gusto mong sirain ang natitirang pang-aliw sa Zai Peak. Ang huling takpan ng kahihiyan. Lahat ay nawala na. Kung matatalo ang senior brother, saan tayo titira? Kung matalo ang junior sister ko, pupuntahan niya at aalisin ang pundasyon ng Gate of Jade Hands ni senior brother. Kung kailangan, sa mga susunod na araw, maninirahan na lang tayo sa isang kuweba. Pumili ako ng isang magandang kuweba. CJ. Hintayin ko ang araw na magpalipas kayo ng gabi sa kalsada. Huwag niyo na akong lapitan kapag nangyari yon at humingi ng tulong. Haha, late Aaron R. Yung robot na tinatawag na humanoid sledgehammer. Gumagawa ng katawan, pumuputok sa tao. Para kang nang-aabuso at pumatay talaga. Ang pangalang Li Tiebi ay medyo kakaiba. Sana ay matibay siya. Sa wakas, parang lumakas ulit ako kamakailan. Yung batang iyon ay walang gaanong kakayahan. Nakasandal lang siya sa aso niyang ito. Ito ay espesyal na pulbos ng gamot. Kahit isang kagat lang. Kahit na mga halimaw, matutulog ng buong araw. Kain na ang tanga mong aso. Dahilan, hindi ka pa rin natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Anong ginagawa mo, Bazi? Nanghuli na naman ng langaw na kumakain ng tae. Salamat, kahit gabi na, dumating ka pa rin para dalhan kami ng merienda. Ikaw ba ang ipinadala ni Senior Brother Chu Xiao? Alam ko na. Kahit na masakit magsalita. Pero ang tao ay talagang mabait. Gumagawa ng mabuti ng walang kapalit. Talagang mataas ang kalidad ng mga tao sa lungsod. Sayang, masyado siyang mabilis tumakbo. Sana ay naisipan kong bigyan siya ng 2 pipino bilang pasalubong. Mukhang nagmamadali siya sa pagkain. Baka napuno na siya. Sige, ako na ang kukuha ng tubig para sa'yo. Uminom ka na, tapos matulog ka agad. Bukas kailangan nating gumising ng maaga para makakuha ng upuan sa arena. Siguradong kinain na niya. Nakita ko mismo. Nang umalis tayo, kumikilos na ang gamot. Malapit na siyang mawalan ng lakas. Hindi na niya mapoprotektahan ang batang babae. Ayos, wala na ang asong iyon. Jiangnoo, yung taong iyon ay isang walang silbi na palaging nagmamalaki. Bukas, tiyak na mamamatay siya. Daihuang o Daihuang. Sobrang hindi ka mapili sa pagkain. Kahapon, kinain mo ang mga bao na ibinigay ng mabait na tao. Bagamat mabango ang amoy. Ngunit sa panahong ito, ang pagkain. Ang kaligtasan ng pagkain ay isang malaking issue. Paano kung hindi sariwa ang karne? Halika, ito ang espesyal kong nilutong digestive water. Uminom ka para mawala ang init. Ay, talagang masigla na ako pagkatapos mag-detox. Naging maayos ang balahibo. Mukhang may konting nutrisyon pa rin ang mga bao. Kaya lang, masyadong maraming additives. Palitan mo na. Para sa akin ba ito? Talagang maalaga si ikalawang ate. Ang galing mo talagang manahi, matibay pa. Kapatid na lalaki. Nagbibilang ka pa ba? Kailan ba tayo alis? Kapag nahuli tayo, maubusan na ng magandang pwesto. Ang ipon ni Little Junior Sister at Senior Brother. Pati ang espesyal na bayad sa upuang pahingahan ni Master. Lahat ay nakataya sa'yo. Kapag natalo ka, lahat tayo sa bundok ay mapipilitang mamalimos sa baba. Ganun kabigat, ang laki ng pressure ko niyan. Ah, hindi mo kailangang ma-pressure. Ito ay pampaswerte. Tandaan mo, huwag kang mag-atubiling umakyat sa entablado. Kahit nagamit ang ngipin. Kailangan kong manalo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Para sa ating pondo sa pagkain. Hindi ako matatalo. Dali, Huang. Punta tayo para kumita ng unang kita. Malapit na ang oras. Yung aso sigurado ay matigas na. Si Jiangnoo, yung batang iyon. Ngayon ay dapat umiiyak siya habang naghahanap ng pala para ilibing ang katawan. Hindi ko alam kung may lakas pa siyang umalis sa laban. Napakatalino ng aming Panginoon. Yung lugar ng mga alalay, napakabasura. Ngayon ay nakatakdang maging katatawanan ng buong sekta. Eto na. Dumarating na ang mga tao ng Zaifeng.
Hahaha. Sila ba yung mga taga Zaifeng na magcha-challenge sa buong sekta? Hindi ba nila kayang bumili ng Yufeng na kasuotan? Ano bang alam ng mga tagalungsod na yan? 2 pirasong espiritual na bato ang isang Yufeng na kasuotan. Mula Zaifeng hanggang dito, kalahating oras lang ang lakad. 2 pirasong merienda, gaano karaming pagkain ng baboy ang mabibili? Bakit? Anong masama sa paglakad ng ilang hakbang? Nakakabuti sa katawan at nakakatulong sa kalikasan. Si Jiang Nuo, subukan mong manalo. Mula sa bisikleta, nagiging motorsiklo. Sobrang hindi katanggap-tanggap ng hangin na ito, leader. Kailangan bang ipakuha ang mga kagamitan sa pagsasaka? Ano ang ipapakuha? Tingnan mo yung kutsara na yon. Yung ba yung pangluto? Yun ay buhay. Araw-araw nakikita ko yung mga batang kuneho na lumilipad-lipad na nagkukunwaring matanda. Nakakasawa na ako. Ang ganda nitong simple at totoong buhay. Dito mo mararamdaman ang tunay na tao. Haha, paano? Marahil kumain siya ng 3 magkakasunod na cartilage powder. Bakit hindi pa siya namamatay? Mukhang mas malakas pa siya kaysa kahapon. Mahal na guro, ang aso bang iyon ay isang bakal na gwardiya. Pusong organisasyon. Kung hindi siya namatay, ayos lang. Sa anumang kaso, ang paunahing palabas na yon ay nasa arena. Mabilis, umupo ka, maliit na guro. Pahinga muna, ang layo ng nilakad mo kanina. Pagod ka na ba? Gusto mo bang uminom ng tubig? Gusto mo bang ipahilot ng kapatid na lalaki ang mga binti mo? Hindi naman ganun kalayo yan. Mas malayo pa ang nilalakad ko kapag naglilinis ng dumi. Opisyal nang nagsimula ang malaking kompetisyon. Unang round ng eliminasyon, unang laban ng mga tagapaglingkod. Si Feng Jiangnuo ay nakikipaglaban kay Jin Gangfeng Li Tibay. Walang problema kahit natalo ang maliit na kapatid. Dapat ay maganda ang postura. Huwag mong hayaang magkapasa ang mukha mo. Kailangan mo pa itong ipakita sa iba. Bata, mukhang nagkamali ka ng lugar. Ito ay isang ring. Hindi ito palengke. Alam ko na nandito ako para kumita ng merienda. O hindi ito laban. Yun sa tingin mo kaya mo. Magsimula ka na. Hindi ako nananakit ng babae. Lalo na kung nagtatanim pa siya. Hahaha, talagang may estilo si kapatid Lee. Parang nakikipaglaban sa isang magsasaka. Kahit nanalo, hindi ito marangal. Ang katawan na ito ay mukhang matibay at matatag. Yung bahagi ng bundok sa likod ay may itim na bakal na lupa. Matagal ko nang gustong magtanim ng ilang labanos doon. Sayang, masyadong matigas ang mga bato. Kung sana ay magamit itong malaking tao para sumugod. Baka masira ang mga bato. Isang magandang pagkakataon na. Walang problema, kaya ko nang harapin ito ng maaga. Sige, halika na. Walang anuman. Handa ka na ba? Huwag mong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Sa isang hampas ko, pati bundok matutumba. Kahit na kumikisla pa rin. Noong nasa bahay pa ako. Kapag ang guro ay nag-init ng bakal, nagiging pula at nagniningning ito. Kahit ang mga bitak sa loob ng bawal na lugar, ay kayang hawakan at pagsamahin. Bagamat ang malaking ito ay walang kalamangan sa liwanag. Mukhang hindi naman ito mahina sa tigas. Talaga bang matigas ang balat na ito? Hindi naman ito basta nababasag sa isang dampi, di ba? Tapos na. Hindi ito paligsahan. Walang kwenta ito. Sa isang suntok na ito, kahit na isang katulad na body cultivator, mapuputol ang ilang mga tadyang. Lalo na kung isang simpleng probinsyang dalaga na walang lakas ng espiritu. Nawala na yung aso. Yung amo niya ay saktong nakahuli. Para sa maingat na pag-aalaga mamaya. Ay naku, Diyos ko. Baka mabasag mo talaga yan. Kapag nangyari yon, pati brief ko ipapantubos ko na. Aba, ang tigas pala ng balat ng insekto na to. Ay, hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung anong klaseng master ng body cultivation tong pumigil sa akin. Pero isa lang pala itong makapal ang balat na malaking salagubang na walang takot mamatay. Nakakainis talaga ang mga ganitong insekto. Hindi ko siya maalis. Kailangan ko siyang sampalin para tumahimik. Tama na. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi-dumi, hahaha. Baka masyado akong malakas kanina. Kanina, may insekto na tumama sa akin. Gusto ko sanang itaboy ito. Nanalo. Headshot, hahaha. Iyan ay purong lakas. Purong-puro na hindi makatuwiran. Diretso niyang pinabayaan ang lahat ng depensa ni King Kong Pi. Paano ito posible? Ito ay nagawa ng isang walang kapangyarihang basura. Isang sapantaha ang nagpatama kay Thunder Iron Arm sa pader. Hindi ito possible. Si Lee Iron Arm ay isang body cultivator. Siguradong nagpapanggap lang sila para sa dagdag na laban. Ang pag-urong ng kontrata, tiyak na dagdag na laban lang yan. Paano matatalo ng Jin Gang Peak ang isang magsasaka lang? Siguradong tumanggap ng suhol si Lee Iron Arm. Sinadya niyang makipagsabuatan sa kanya. Ano bang sinisigaw nila? Ano ang karagdagang laban? Refund na laban sa lugar. Mukhang hindi pa sila nasiyahan. Baka gusto mo akong ipalabas ulit. Sandali. Jiang Nuo. Ako ito. May duda ako na gumamit ka ng ilang ipinagbabawal na pampalakas.
O baka may dala siyang mataas na antas na mahika o kagamitan. Nasaan ang mga tagapagpatupad ng batas? Agad siyang dalhin pabalik sa Hall of Discipline. Siya sa atin ng mabuti. Matalino si Ginoong Shen. Palayasin ang mapanlinlang na alipin na ito. Sige na. Sa panahon ng malaking kompetisyon, maliban sa hukom, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kunin ang tao mula sa iyong templo? Ang pagkapanalo ng dalagang ito ay labis na kahina-hinala. Kung hindi ito maimbestigahan, mahirap itong tanggapin ng lahat. Kahina-hinalang lakas. Walang anumang alon ng espiritual na lakas. Purong lakas lamang. Bakit ang si Oyaw Sekko? Kailan naging labag sa patakaran ang pagiging malakas? Pero magpahinga na kayo. Sino mang magpapasira sa kaayusan ng paligsahan, diretsong itapon sa likod ng bundok para pakainin ang mga halimaw. Kung gusto mong protektahan siya, huwag kang magtaka kung gagamitin ko ang mga patakaran para talunin siya. Tama ang mga tao, lahat sila. Ito na ang peke na laban. Ang maliit kong kaklase ay isang manininda lang ng gulay. Walang ganitong kakayahan. Dahil lahat nakakita na ito ay peke, kaya hindi na siguro matutuloy ang susunod na laban. Ang kalaban sa susunod ay isang swordsman. Napakataas ng tingin niya sa sarili. Hindi talaga siya makikipag-cooperate. Ito ay isang pagkakataon para yumaman. Bilhin mo na ang susunod na aklat ng Jiangdong. Bawiin ang nawalang pera ng maraming beses. Sa susunod na laban, basta't hindi magpapabaya ang kalaban. Tiyak na mamamatay ang dalagang ito. Bumili ng aklat ng Jiangdong. Kailangan lang ng 5 piraso ng di kalidad na merienda. Ilagay ang lahat ng yaman. Medyo interesante. Kahit nanalo sa laban, ginamit pa rin ang krisis ng tiwala para baliktarin at kunin ang pondo. Ang tagapamahala ng pera ng grupong ito ay talagang marunong sa ugali ng tao. Sundan mo ang malaking halagang iyon. Mukhang may ibubuga talaga ang tinatawag na Genmo. Opo, boss. Ay, grabe, muntik na akong matakot. Walang anuman, maliit na kapatid na babae. Nagsalita na ang punong guro. Walang sinuman ang magtatangkang saktan ka. Hindi ako natatakot, kundi baka mamatay yung tao sa isang sipa. Magkano ang kailangang bayaran para doon? Hindi pa nababayaran ni Zanfeng ang multa niya. Huwag mag-alala, matibay talaga ang katawan ng taong iyon. Sa pinakamasama, kalahati ng kanyang mga buto ang mababasag. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon, pwede na siyang ilagay sa lupa. Mabuti naman. Basta hindi malugi. Kahit ano, ayos lang. Hahaha, dumating na ang karma. Tingnan natin kung paano niya gagawin ang estilong Shaolin ngayon. Yung sinasabing tagapagsanay ng 7 daliri at walang armas na sword cultivator. Itong taong ito, hindi kailanman tumatapak sa lupa kapag nakikipaglaban. Pagdating sa entablado, lumipad ka sa 30 metro taas para magpalipad ng saranggola. Malakas ka, di ba? Walang tatalo sa iyo sa malapitan, di ba? Ngayon, titignan ko kung kaya ng mga paamong puno ng putik na umakyat sa langit para hulihin ang tao. Lanan. Ang Fion Peak ay yung klase na parang maya na lumilipad-lipad. Medyo abala nga yan. Hindi abot ng asarol. Uy, ikalawang ate. Nadala mo ba yung sinulid na pangtahi ng sapatos? Hahaha, ikalawang round, ikatlong laban. Ang tagalinis na si Feng Jiangnuo laban kay Feng Zhao Lingfeng ng Fiwan. Ang nakababatang kapatid na babae mula sa grupo ng tagalinis. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Ang aking espada ay walang mata. Kung sakaling masugatan ang mukha ng aking kapatid na babae, ay hindi ito maganda. Yung nasa itaas, lumilipad. Hindi ka bababa. Wala namang hagdang bato. Hindi ko maabot ka. Ang mga nag-aaral ng immortalidad ay naglalaban. Lahat ay ayon sa sariling kakayahan. Kung hindi mo maabot, kasalanan mo na lang kung wala kang kakayahang lumipad pataas. Lumipad ka ng mataas. Hindi ko naman pwedeng batuhin ka ng bato, di ba? Kung masira ko pa, kailangan ko pang bayaran ang Liuyon Sword Rainfall. Yenel, ito ang tinatawag na taktikal na pagpigil. Sa panahon ng Ki Cultivation, walang masyadong mga body cultivator na makakaya ang malalayong atake mula sa himpapawid. Parang noong minsang sinugod ang pugad ng mga putakti mula sa malapit. Siksik na siksik. Nakakainis tingnan. May mga liko-liko pa. Iyan ay bagong ayos ni ikalawang senior sister kahapon. At sinadya pang magtahi ng magandang munting ulap. Kailangan mong bayaran ang pinsala. Sobrang tuso ni Zhao Lingfeng. Nakalock ang atake sa distansya. Kahit gaano pa kalakas ang pala ng maliit na Sheni. Walang silbi kung hindi naman makakabunot ng tao. Parang mga persimmon sa puno. Nakahanging nandyan lang. Pero hindi mo maabot. At ang persimmon na ito ay parang naging espiritu pa. Hindi tumitigil sa pagdura ng buto pababa para tamaan ang tao. Masyadong mataas ang lipad ng ibon. Kailangan gumamit ng tirador. Hindi na pwedeng tumakbo ng ganito. Kung masira ang sapatos at umuwi ng sira-sira. Siguradong magtatampo na naman si ikalawang ate at hindi magsasalita ng ilang araw. Tumakbo na siya ng 1 buong oras ng insenso. Tiyak na umabot na sa limit ang aking lakas. At ako ay gumastos lamang ng 30% ng aking espiritual na lakas. Tapos na ang laban. Kailangan talagang maging seryoso sa espada. Matatapos na ito sa isang saksak. Kahit hindi mamatay, tiyak na mababali ang ilang buto.
Ito ang magiging kapalaran ng mga nang-aaway sa batas ng pagsusupil. Sa ganitong oras, nag-imbestiga pa rin ng mga bagay. Mayroon bang anuman na makakapagligtas sa buhay? Sa ilalim ng ganap na bentahe sa taas. Ano ang mayaangat niya mula dito? Ano itong bola ng sinulid? Balak ba niyang maghabi ng sweater para kay Zhao Pu bilang pagmamakaawa? Hahaha, oy. Yung nasa itaas. Hindi ka ba giniginaw sa taas na yan? Iyan ay hindi karaniwang sinulid. Iyan ay ang walang tahi na sinulid ng mga manunulat. Bumaba ka at mag-spray. Nabaliw ka na ba? Hawakan mo ang pala. Sword ng Espiritu. Ano? Kanluran. Namamagana, bumaba ka na dito. Paano kaya nabunot ang lumilipad na espada? Iyan ay isang espiritual. Nasandata ng ikalawang antas, pero hindi naputol ang pulang sinulid. Espadang kakaiba talaga. Ano nang kakaiba? Humiga ka na lang. Medyo malambot ang piraso ng bakal na ito. Mas matigas pa ang kutsilyo namin sa bahay. Nahilo na agad. Ang linya ng ikalawang nakatatandang kapatid ay talagang maganda gamitin. Kailangan kong humingi pa ng marami sa susunod. Mas tumpak ito kaysa sa pag-explore ng palasyo. Nanalo si Feng Zhengnu, ang alalay. Ating alalahanin, kapatid na pang-apat, na dapat isama ang halaga ng pirasong bakal na ito. Siya ang unang tumusok sa aking damit gamit ang espada. Kailangan talagang bayaran yon. Ito ang lakas ng aming pangkat ng mga alalay. Ano man ang lumilipad at lumalabas, basta't may hangganan. Magandang pangkat ng mga katulong. Yung kakaibang alon ng batas kanina. Isang kamay lang, walang gamit, pinabagsak ang espada. Diretso niyang pinabagsak si Peilu. Ang presyon ng lupa natin ay umabot ng hindi bababa sa 1-0 beses. Kapatid na guro, itinuturing ba itong aksidente sa trabaho? Yung piraso ng bakal kanina, sobrang tigas. Nagkaroon pa ng puting bitak ang kuko ko. Paano yan? Pag uwi natin, bibilhan kita ng pinakamagandang hand cream. Hindi ba ransom ng lumilipad na espada? Maglabas ng 10,000. Wala ni isa sa Lingshan men. Magpakumbaba ka naman. Uy, Steward Huang ng Danding Pavilion. Kung gusto mong bumili ng piraso ng espada, kailangan mong pumunta sa katabi. Naka-line up sa katabi. Hindi kita hinahanap. Hinahanap ko siya para makipag-ayos. May mga gulay ba? Naubos na ang gulay ngayon. Hindi ako nagsasalita ng mga nakatagong salita. Pinahahalagahan ng guro ang talento. Pinadala ako para ipakita sa iyo ang tamang daan. Anong klase ng daan ito? Huwag kang magpanggap, umatras ka na. Ibigay mo na ang bagay na yon. Kukunin ka ng Danding Pavilion para maging tagapangasiwa sa mga taniman. Bawat buwan, 50 mababang uri ng espiritual na bato. 50 na espiritual na bato para lang sa mga pulubi. Kailangan ko pang manalo ng premyo sa kampyonato. Ano bang gusto mong ipasa ko? Iyan walang espiritu. Paano magkakaroon ng ganitong lakas ang isang mortal? Sigurado akong umiinom ka ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang pag-inom ng ipinagbabawal na gamot ay parusang kamatayan. Akala ko nagbebenta ka. May sakit ako at mukhang may sakit ka rin. Walang pera, walang bibilhin. Ingat, huwag magtagal. Ang halagang ng ganitong wash soul pill ay napakalaki. Ibigay mo ang lihim na resipe. Ano ba ang lasa nito para sa'yo? Sira na ito, at ikaw pa ang may ganang gamitin ito para manloko. Sira na ito ay isang second grade na elixir. May halaga pero walang bumibili. Hindi pa ito kasing bango ng aming spirit stone. Ito ay Red Blood Dragon Ginseng. Hindi bababa sa 10,000 taon. Ano ba ito? Parang labanos lang. Medyo maanghang. Narito, isa para sa'yo. Magsimula ka na, huwag mo akong antayin sa pagkain. Ang ganitong uri ng Diyos ay hindi bagay sa'yo. Ibigay mo na rito. Huminga ka ng maluwag. Gusto ng kamay ko na agawin ang pagkain ko. Sawa na ako. Ay naku, dawang. Huwag kang kumain ng mga maruruming bagay. Ilabas mo na. Matagal nang hindi naligo ang taong ito. Kumain at nagkadyarhea. Ang tagapangasiwa ng Dandingje ay hayagang inagaw ang tanghalian ng mga kalahok. Nagmamalupit pa. Itong eksena ay ipapadala sa Hall of Discipline. Wala na bang mukha ang Danding Pavilion? Ano bang gusto mo? Bayad para sa pinsalang mental. Bayad para sa bakuna ng malaking dilaw na butas. Kabuang 3,000 espiritual na bato, hindi ba labis? 3,000 nagnanakaw ka. Kaya 5,000. O ngayon ay ipalabas ang mga anino ng bato. Talaga namang sayang ang pagkain. Ate, parang may nagmamasid sa atin. Sa susunod, huwag kang kumain ng ganitong merienda sa harap ng ibang tao. Dahil hindi sila sanay sa ganito. Madali silang mainggit, di ba? Anong sinabi mo? May hawak na basket si Jem noon ng mga snow ginseng na may edad na 10,000 taon. Akala niya ay pang snack lang. Totoo talaga. Mismong nakita ng aking tauhan. Iyan ay isang maliit na bahagi lamang. May mas nakakatakot pang mga espiritu ng damo at mga yaman ng kalikasan sa basket. Tunay na mga yaman ng kalikasan. Hindi kayang ipagsawalang bahala. Kailangan maging malupit. Pagkatapos ng malaking laban, gusto kong ilabas niya ang lahat kasama ang basket. Ipaalam kay Chuxiao ng Beast Mastery Gate. Sa susunod na laban kay Jemnong, walang pag-aawad.
Sirain siya, at ang danding pavilion ay magbibigay ng 3 taong libreng retail. Hey, Chu Xiao, hindi ka pa sapat sa nakaraang laban. Dumating ako para ibigay ang bayad sa tiket ng finals. Yene, Jiang Nuo. Huwag kang magyabang dahil nanalo ka ng 2 beses. Ang mga nakalaban mo dati ay mga walang kwenta. Sa susunod na laban, malalaman mo kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Parang nag-imbita ka ng mga tagadala ng kabaong. Ipakilala mo. Ito ang kalaban mo sa semifinals, si Huan Tianmo. Kayo pala ay kasamahan. Si Yao Guo, ang lasa ng iyong kaluluwa ay napaka-espesyal. Matakot ka, manginig ka. Ito ang iyong tahanan. Wow, ang lasa ay talagang tama. Ang ganda ng handog na ito. Sino ang nagpatay ng baboy para sa Pasko? Ang daming pinatay na baboy. Tignan mo, ang taba niyan. At ang dugo ng sausage, hindi na ipasok ng maayos, tumagas na. Sayang naman. Bibili ba ng karne itong malaking tao? Bibigyan ko ang kapatid na lalaki ko ng sausage. Ang ilusyon ay tumatama sa takot sa puso. Itong babae, parang ang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ay isang pig roast. Puno siya ng pagnanasa sa pagpatay. Pinagmulan ng bawal na lugar ng mga Diyos at demonyo. Totoong dahilan ng pagkawala ng mundo. Bakit nawala na? Hindi ko pa nga tinatanong ang presyo. Bakit ka nagdurugo? Hindi ba sariwa ang karne? Nakabad trip ka sa tiyan? Anong nangyari? Hindi mo ba sinabing walang kapintasan ito? Tara na, hindi siya tao. Ayoko nang tumanggap ng trabahong ito. Ibabalik ko ang pera, mas mahalaga ang buhay. Kapatid, ganito ba talaga ang mga tao sa lungsod? Pumunta lang para magpakitang gilas. Wala pang gantimpala. Hugh, huwag kang umalis, Chu Xiao. Ang katawan ng iyong kaalyado ay hindi maganda. Gusto mo bang bumili ng aming pambihirang gamot para makabawi? Huwag kang magyabang, magkikita tayo bukas sa ring. Maliit na kapatid, ano ang nakita mo kanina? Maraming karne ng baboy. Kapag nakuha natin ang premyo, papatayin din natin ang baboy. Gusto ko nang kumain ng lutong baboy. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka huminto kanina? Chu Xiao, makinig ka sa akin. Huwag siyang galitin. Sinubukan kong pumasok sa kanyang isipan. Lumikha ng takot. Pero hindi ako makapasok. Ang kanyang mundo ng isip ay isang kailaliman. Kapag lumiit ang apoy, ilabas mo pa ang karne. Kung hindi, magiging matigas ito. Dito sa lugar ng kompetisyon, mahigpit ang mga alituntunin. Bawal ang sigarilyo at apoy. Agad na alisin ang kawali. Hindi pa kumakain ng almusal ang nakababatang disipulo. Ang laban ay nakakapagod. Paano ka makakalaban kung hindi ka busog? Iyan ba ang dahilan? Kung hindi kayo alis, ituturing kong panggugulo sa kaayusan ng laban. Kanselahin ang inyong. Paano ang laban? Alin sa mga patakaran ang nagsasabing, bawal magluto ng almusal para sa sariling estudyante. Walang ganitong regulasyon. Basta't hindi mo itatapon ang kawali sa ring, itinuturing itong taktikal na suporta. Taktikal na suporta. Kainin nyo habang mainit pa, ang bibi na to ay nahuli kagabi sa likod ng bundok. Matigas at malaman ng karne. Mukhang sanay itong gumamit ng mga paa. Halika na, kuya. Lalo pang gumagaling ang pagluluto mo. Mas masarap pa kaysa sa luto ni Aling Lee sa amin. Dahan-dahan lang kumain, baka mabulunan ka. Kailangan nating mabusog para may lakas magtrabaho. Sa ganitong panahon pa naman, sila ay may oras pang kumain. Makinig ka sa akin. Kung hindi ka akyat sa entablado ngayon, ibubulgar ko ang tungkol sa lihim mong relasyon sa demonyong tagapag-ayos. Para habulin ka ng mga tapat na tao hanggang sa dulo ng mundo. Gagawin ko ang lahat. Unang laban ng kalahating final. Si Jiang Nuo ng mga tagapaglingkod laban kay Huan Yi, ang malayang demonyo. Pakiakyat ang mga kalahok sa entablado. Kapatid na guro, aalis na ako para magtrabaho. Tapos na ang halimaw na kumakain ng tao. Busog na siya. Sangkatauhan, magbukas. Diyos ko, ito ang tanyag na kasanayan ng ilusyonista. Sangkatauhan, purgatorio. Ang ilusyon na ito ay napakatotoo. Kahit ang init ay ramdam na ramdam. Kapag pumasok ka sa lugar na ito ng impyerno, kahit ang mga cultivator sa antas ng Mahayana ay mawawalan ng kontrol sa kanilang isipan. Wow, ang mga palabas sa lungsod na ito. Talagang may mga bagay na parang totoo ang pagkagawa. Sabi ko na nga ba, kung tunay na apoy. Yung referee, nagdala na ng balde ng tubig para apulahin ang apoy. Natatakot ang mga bata. Parang Pasko sa baryo. Kasing daya ng mga artista sa karnabal na nag-aapoy at nagbabago ng mukha. Hoy, sa kabila. Huwag na kayong magpabula dyan, nakakairita. Paano magiging walang bisa? Naglalaro ng kaluluwa. Umalis ka, huwag humarang. Bakit huminto, tapos na ba ang palabas? Ganito ba, parang impyerno ito? Iyan ay mga demonyo. Paano ka hindi matatakot? Tao ka ba talaga? Ay, tama. Huwag nang umiyak ang ingay. Dahil ayaw mong bumaba sa sarili mo. Kaya't isasama kita. Sa totoo lang, nagmamadali rin ako. Kailangan ko pang pakainin si Dahuang.
Nanalo sa ikalawang laban ng semifinals. Si Zai Fengzhenguo. Talagang hindi siya natatalo kahit kaunti. Ang suntok na ito ay talagang nagwasak sa odds. Hahaha, ang pangwakas na laban bukas ng tanghali. Si Zai Fengzhenguo laban sa kalahating New Beast Gate. Umalis kayo sa akin. Ito ang inyong pinakapinag-aralang pinuno ng tunay na kaalaman. Sino ka ulit at paano ka nakapasok dito, Diyan? Kung ayaw mong maging katatawanan ng buong sekta bukas, mas mabuting ibaba mo ang kamay mo. Basura. Yung tagapangasiwa ng mga gawain ay kumikita sa buong mundo. At ang mukha ng ating New Beast sect ay nawala dahil sa'yo. Sobrang malas ng babaeng iyon ng guro. Ito ay isang espasyo ng espiritu na iniwan ng ating ninuno bago siya magtago. Nakatago dito ang isang bahagi ng espiritu ng ating ninuno na nasa Yuanying stage. Kapangyarihan ng isip. Dalhin mo ito bukas sa entablado. Hindi lang kita gustong manalo. Gusto kong durugin mo ang babaeng iyon. Tiyak na hindi ko bibigyan ng utos. Tungkol dito. Bagaman medyo kakaiba ang paraan. Ngunit para sa kasiguraduhan, ikaw na ang bahala, matanda. Ang bahagi ng simbolo ng ninuno ay makakatulong lang sa pagsupil sa kanya. Pero hindi mo siya mapapatay. May kakaiba sa katawan ng babaeng iyon. Kung gusto mong manalo ng tuluyan, kailangan mong ganap na i-evolve ang iyong espiritual na hayop. Ano ito? Matagal na nagbabantay ng gabi at nag-iwan ng tatak na ito. Ang iyong Purple Copper Cloudstone ay babalik sa sinaunang anyo sa loob ng 15 minuto. Matatag na halimaw, dugong pulang mata na demonyong leon. Ayaw pang bitawan. Isipin mo kung paano kanyurakan ng babaeng taga-baryo. Isipin mo kapag natalo ka bukas. Paano kapag tatawanan ng buong mundo? Huwag mo akong sisihin kung ikaw ang uminom ng Beast Blood Boiling Pill na ito. Pagsasanib tao at hayop. Dagdagan mo pa ng banga ng ninuno. Kahit isang jinda na tagapaglinang ang dumating, mapupunit mo pa rin siya. Siyang noo, bukas ipakakain kita sa kanya piraso-piraso. Yayaman na tayo. Junior sister, sa pagkakataong ito, mababayaran natin ang multa. At makakabili pa tayo ng magandang lupa para sa tindahan natin. Tuloy. Bukas ay maglalaro ng finals ang maliit na kapatid na babae. Kailangan nating kumain ng mabuti sa hapunang ito. Kakatapos ko lang manghuli ng isang medyo matabang baboy sa likod ng bundok. Tamang-tama ito para palakasin ang kapatid na babae. Ngunit hindi ito matibay. Kakatapos ko lang magtahi ng 3,000 piraso ng sinulid sa borda. Sana ay tumagal pa ito ng kaunti. Paano kung bumagsak ang entablado? Dapat ba akong gumawa agad ng reserbang entablado ngayong gabi? At ilagay ito sa storage bag. Ang asaron na ito ay isang sinaunang piraso ng mahiwagang sandata. Karaniwan, ginagamit lang ito sa paghuhukay, parang sayang naman. Pero ngayon, seryoso itong pinapatalas ng amo. Mukhang kawawa ang malas na makakalaban bukas. Munting kapatid, tigilan mo na ang pagpatalas. Baka mapudpud na yan. Siguradong may masamang balak si Chu Xiao bukas. Huwag ka ring masyadong tapat. Kung hindi natin kaya, sumuko na lang tayo. Tutal sapat na ang kinita natin. May mga peste sa lupain ito. Bukas, kailangan nating bungkalin ng maayos ang lupa. Ibaon natin ng malalim ang mga insekto. Tamang-tama, magiging pataba pa. Ginoo. Talagang karapat dapat na personal mong tingnan ito sa kalagitnaan ng gabi. Isa lamang itong ugat ng halamang bumabalik sa kabataan. Kung ito ay halamang bumabalik sa kabataan, ang lahat ng mga espiritual na gamot sa bundok ng aking danding pavilion ay mga damo na lamang. Ito ang pinagmulan. Ang natitirang buhay sa ugat na ito ay mas mataas kaysa sa aking nilutong siyam na pag-ikot sa loob ng 3 taon. Kailangan pa ng mas masarap na elixir ng buhay. Yung si Jian Nuo, isa lang siyang walang alam na gastador. Itong mahiwagang bagay, ginamit pa niyang pampakain sa aso. Kahit nga ang aso, ayaw kumain. Ipasa mo ang utos ko. Agad na alamin ang lahat ng pinagkukunan ng mga materyales sa mga katulong. Ito ay para sa final na laban bukas. Ano kung nanalo ang batang iyon kay Chu Xiao? Ang gusto kong putulin ay ang kanyang daan pabalik. Kapag natapos na ang malaking paligsahan, agad na putulin ang lahat ng supply ng espiritual na pagkain sa Zaipi. Ipaalam din sa tagapangasiwa ng panlabas na pintuan na namamahala sa tubig. Sabihin mong kailangan ng danding pavilion ng maraming malinis na tubig. Iputol mo ang espiritual na sapa na papunta sa Zaipi. Hindi ba masyadong halata ito, Ginoo? Kung tatanungin ng punong sekta, Yele, basta't sabihin ng aking danding pavilion na kulang ang espiritual na tubig. Na apektado ang paglikha ng elixir. Sino ang mangahas na makipagtalo sa akin para sa isang pangkat ng mga tagapagsilbi? Walang kasalanan ng isang tao. Ngunit may kasalanan ang mayaman sa yaman. Bata, ang iyong pala ay maaaring makalusot sa entablado. Ngunit ikaw, maaari bang masira ang malaking interes na bumabalot sa buong mundo ng kulto? Malaki ba ang pagkakataon? Akala ko matatakot kang dumating. Narinig kong may 50,000 na espiritual na bato kapag nanalo. Bakit ako hindi darating? At bakit parang mas matigas ang lupa kumpara dati? Dugo ng sining na pagsasagawa. Iyan ay bawal na gamot ng Yushumen. Nabaliw na ba si Chu Xiao? Magpatuloy ang laban. Inaanyayahan ang aming ninuno na magpakita. Nangyayari ang pandaraya sa Beast Taming Sect. Ito ay parang nagpapalakas ng ibang tao. Bingi ka ba, hukom? Hindi ba't ito ay isang one-on-one? Bakit pa kasama ang lolo sa laban?
Isang batang mangmang ang nakakita sa aking banal na anyo. Bakit hindi ka lumuluhod? Sino ka ba? Bakit ako luluhod sa'yo? Magbibigay ka ba ng pamasko? Ang talas ng dila mo. Kung ayaw mong lumuhod, mas mabuti pang durugin ka na lang. Ang laki ng iyong eksena. Mukhang masisira ang sahig na ito sa iyong mga yapak. Napakapangit ng pagkakagawa ng pundasyon na ito. Ang mga nagtatanim ay talagang pinahahalagahan ang matibay na pundasyon. Kung hindi ka makatatayo ng maayos, kailangan mong baliktarin ang lupa. Ipatag muna bago tayo magpatuloy. Buksan mo ako. Simula. Ano ito? Hindi ito possible. Ano ito? Isang kagamitan ba? Yan, ang lupa ay naging maluwag. Ngayon, mas matibay ang pagkakatapak. Hey, magpapatuloy pa ba tayo? Mukhang hindi na siya makagalaw. Hindi naman ito may tuturing na pagsira sa ari-arian, di ba? Siya ang unang nagmalaki. Nakatakot lang siya sa akin. Kasama ako sa salitang iyon. Ano nga ba yon? Tama, kailangan munang matamaan ang manok. Mukhang hindi na siya makakabangon para makipaglaban. Maaari na bang hatulan? Ang nagwagi sa kasalukuyang paligsahan ng sekta ay si Zayongpi. Nanalo si Jiang Nuo. Kailan ibibigay ang premyo? Hindi ako tumatanggap ng pera, sandali lang. Jiang Nuo, sinira mo ang mahalagang kayamanan ng sekta. Sinira mo ang lugar ng paligsahan. Hindi lang dapat kanselahin ang resulta. Kailangan mo ring bayaran ang lahat ng pinsala. Ano nang sinasabi mo, hindi matibay ang lamisang ito? Anong pakialam ko dyan? Kumiskis lang ako ng bahagya. Kumiskis lang ng bahagya. Ito ay tinatawag na bahagyang kiskis. Sinasalakay mo ang ugat ng sekta. Yung kanina, nagbago ang kanyang anyo at tinamaan ako. Hindi ako maghuhukay, magtatago na lang. Gusto mo bang nakatayo lang habang kinukunan kanya? Ang tawag dyan ay ekonomikong pangangailangan. Alam mo ba ang batas? Pilit mo lang pinapaliwanag. Dahil ikaw ang nanalo sa laban. Kaya ibabawas ang perang ito sa premyo mo. Ang natitira, si Yifeng na ang sasagot. Deputy Leader Shen, hindi ganito dapat ang kalkulasyon. Ito ay dahil sa hindi tamang pangangalaga ng mga pasilidad ng organizer. Ito ay isang problema sa kalidad. Sinasabi mong ito ay problema sa kalidad. Ito ay 1,000 taong itim na bakal. Anong masama sa 1,000 taong itim na bakal? Ang aking maliit na kapatid na babae ay may likas na lakas. Dahil pinayagan niyo siyang makilaho. Kailangan mong maghanda na masira ang ring. Hindi pa tapos. Noong bumagsak ang ring kanina, natatakot ng sobra ang maliit kong si Mama. Gusto kong humingi ng bayad sa organisasyon ng paligsahan. 5,000 mataas na kalidad na espiritu na bato. Agad na hanapin ang pinuno. Ang dilim, magsisimula na akong tumubo. Magsisimula na akong mamukadkad. Hindi maganda, Ginoo, nag-collapse ang iyong puso. Malubha ang pinsala sa iyong kaluluwa. Si Shen Ziggy, ang babaeng ito, ay malupit. Sinira ang iyong puso. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Aba, ngayon lang naisip ang mga patakaran. Katatapos lang niyang uminom ng ipinagbabawal na gamot at humiling sa ninuno na magpanggap. Bakit hindi kayo humihinto? Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ng aking nakababatang kasamahan. Ngayon ay siya na ang nakahiga dyan. Maaari tayong humingi ng hatol mula sa punong guro. Hayaan nating makita ng lahat ng mga tagapagsanay kung sino talaga ang unang nagpasimula ng hindi magandang laro. Napakagandang pangkat ng mga tagapangalaga. Itinatala namin ang utang na ito. Tandaan niyo ito. Uy, huwag ka umalis. Sino ba talaga ang magbabayad sa pagpapagawa ng platform? Huwag kang magpapanggap na hindi ka nagkakautang. Sige na, maliit na siya ni. Ito ang account namin para sa bonus. Kung hindi pa pumasok ang bayad sa loob ng kalahating oras, dadalahin ko ang buong Feng sa pinto ng Hall of Discipline para magpakamatay. Nanalo tayo, Lige. Akala ko ay isang halimaw na may malaking lakas lamang. Hindi ko inasahan na ito pala ay isang buhay na imbakan ng mga Diyos na gamot. Pagkatapos ng malaking paligsahan, agad kong putulin ang suklay. Papalakihin ko siya sa kakulangan ng tubig at pataba. Alamin natin kung ano talaga ang pangalan ng mga Diyos na gamot na lalabas mula sa kanya. Hahaha, ipinahayag ko na ang seremonya ng pagbibigay ng gantimpala ay nagsisimula na. Ay naku, talagang nawasak ang entablado na ito. Saktong tumama ang asarol na ito sa mismong buhol ng daloy ng lupa. Hindi lang nito nabasag ang formation. Nakapagpaluwag pa ito sa daloy ng enerhiya sa lupa. Ang galing talaga namang kamangha-mangha. Ikaw ba yung tagapaglinis? Na isinama pati mga ninuno ng sekta ng pagpapasunod ng hayop at inilibing sa lupa. Jiang Nuo, sira talaga ang pagkakabuko. Talagang depekto ito sa kalidad. Ngayon, hindi na pwedeng umatras. Pipilitin tayong magbayad. Hahaha, huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayarin. Hindi lang kita papabayarin.
kundi bibigyan pa kita ng gantimpala. Ito ay iyong kalayaan. Hawakan mo ito maliban sa mga pinagbabawal na lugar. Sa loob ng sekta, maaari kang maglakad ng walang takot. Sakit naman. Hindi naman ito purong ginto. Ginoong sekretaryo, maaari bang ibenta ang bagay na ito? Hahaha, nakakatuwa. Shen Zoyu, saan ba nakuha ng lasinggong iyon ang iyong nakuha? Hawak mo na ang token, ibibigay ko rin sa iyo ang pera. Mga tao, iparating ang utos ko. Tanggalin ang lahat ng utang ng peak ng miscellaneous tasks sa Hall of Discipline. Dagdagan ng 10,000 high-grade spirit stones. Bilang bayad para sa natatanging talento. Salamat po, Patriarch Tito. Kung may ganitong utos pa ulit ang sekta, huwag mag-atubiling hanapin ako kahit anong araw. May lakas ako at may dala akong kagamitan. CJ. Sa susunod, ikaw na ang aasahan ng sekta sa pag-unlad. Binabati kita, kaibigan Jiang, sa pagkapanalo. Ako po si P. Jusuan. Tagapangasiwa ng timog na sangay ng tiyansa ng syudad ng Juzhou. P. Jusuan, anong ginagawa mo dito? Walang kinalaman ang kompetisyong ito sa inyong samahan. Huwag mong asahang makikihati ka rito. Hindi kailangan ng Merchant Alliance ang maliit na puhunan sa sugal na yan. Ang kailangan namin ay mga taong katulad mo, Jiang Daoyu. Yung kayang maghukay at putulin ang ugat ng lupa sa isang hataw lang. Ganyang kapangyarihan ay napakahalaga sa ilang espesyal na pagdevelop ng mga sinaunang lugar. Ang pagdevelop ba ng mga sinaunang lugar ay parang pagmimina? Pwede mo na ring sabihin na ganoon nga. Handa ang komersyo na magbayad ng mataas na halaga para kunin si kaibigang Jiang bilang espesyal na tagapayo. Ito ang deposito na 5,000 mataas na uri ng espiritual na bato para lamang sa pangako ni kaibigang Jiang. Kung sakaling may matigas na lupa na hindi mabuksan ng komersyo, hiling naming tumulong si kaibigang Jiang na paluwagin ito. Madali lang. Talagang may mata siguro pay para sa talento. Basta tama ang presyo. Kaya kong patagilid ang bundok para sa inyo. Hindi ko na kayo istorbohin sa pagdiriwang. Jiang kaibigan, marami pa tayong panahon. Yaman ko, ganito pala ang pakiramdam ng mayaman. 1,000 na premyo mula sa mga snack. Kasama na ang inuman. Sige na, 5,000 na deposito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming pera. Mababayaran ko na ang mga utang. At may matitira pa akong malaking bahagi. Bibili ako ng pinakamagandang binhi. Bibilhan ko rin si Dahuang ng dogbo na sinasabing otomatikong napupuno. Bibilhan ko si Xiaohong ng pure gold na kulungan ng manok. Itong mga batong ito, hindi pa sapat para maibalik ang aking ngipin. Mataas na kalidad na espiritual na bato. Ibabawas ang bayad sa pagpaparehistro at pagkukumpuni. Kuya 4, kung muli kang gagawa ng kwentong walang katotohanan para kunin ang pera ko, ilalagay kita sa likod ng bundok. Sa susunod na taon, makakakuha pa ng 2. Ate, ito ay tinatawag na pagpaplano sa pananalapi. Matagal na tayong naghihirap sa Zaipi. Dapat naman tayong mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Noong nakaraan, sinabi mong mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Pero sa halip, napunta ka sa sugal at nahuli ka. Si Master Brother pa ang nagdala ng kutsilyo para iligtas ka. Noong pagkakataong iyon, mabait ang may-ari ng sugal. Sabi niya, kung nahuli ka ng 1 minuto pa, ihuhulog na sana si Lausi para gawing karne. Sayang, masyadong maasim ang karne na yon, hindi ko ito gagawin. Una, pag-usapan natin ang mahalaga. Nakuha na natin ang lupa ng mga katulong. May natira pang 5,000. Talagang dahil ito sa tulong ng maliit na kapatid. Bawat isa sa atin ay makakakuha ng 1,000. Ang natira ay para sa pampublikong pondo. Walang tutol, di ba? Sa wakas, mapapalitan ko na ang kasukasuan ng mekanikal na hayop. Sila ang pamilya ko sa mundo ng kultibasyon. Isang grupo ng mga kakaibang may angking galing pero sobrang hirap. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa bayan para gumastos. Ang lutuan na ito, ang init nito. Hindi ko na kailangang mag-alala na tatagas ang ilalim ng kaldero kapag nagluluto. Maganda ang talim nito. Mas madali na ang tahiin ang bibig sa hinaharap. Ano, gusto mo ba? Ito ay gawa ng pinakamagaling na panday sa bayan. Naghulog ako ng 500 na barya. Sabi ni Ginoong Shai, ito ay tinatawag na pinakamataas na emperador na palanggana. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng magandang pagkain. Mabuhay sa mga talaba. Mula sa sinaunang mabangis na hayop. Ngayon, kailangan pang gumamit ng ganitong nakakasuklam na metal na lalagyan. Kung malaman ito, paano na ako makikisama sa mga mabangis na hayop? Kung ayaw mo, sabihin hindi sapat ang laki. Walang problema, hintayin mo na lang na mas mayaman tayo. Bibigyan kita ng bagong bato. Kasing laki ng ganito para makahiga ka habang kumakain. Umalis ka dyan kay Dahuang yan. Ang pugad mo ay nasa puno. Nilagyan ko rin ng gold foil ang sayo. Huwag kang maging hindi kontento. Lu Wenxiang, tikman mo ang alimango. Master, mag-inom tayo ng 1 baso. Huwag kang magpakasaya agad. Yung matandang Q sa Danding Pavilion. Nanalo kayo sa pagkakataong ito. Yung mga taong tumaya sa kanya. Yung mga ganitong tao ay may galit sa puso. Anong ikinabahala, mayroon tayong suporta mula sa ating leader. At nandyan pa si junior sister na may pala. Sino mang lalapit, huhukayin natin. Kung darating ang kaaway, handa tayong lumaban. Kung may tubig, may lupa tayong tatakpan. Ang ating mga katulong, ngayon ay mayaman na rin. Mas madaling makipaglaban sa harapang labanan.
Ngunit ang mga hindi nakikitang sugat ang talagang nakakasakit. Nang anong nangyari, ikalawang guro? Hindi ka ba nagdilig kahapon? Nagdilig ako at sinadyang binuksan ang gate ng daluyan ng tubig. Nagpatakbo ng tubig ng halos 2 oras. Walang halumigmig sa hangin. Sa halip may bahagyang. Hindi ka aya-ayang amoy ng gamot. Kung may kalaban, lalabanan. Kung may tubig, tatakpan ng lupa. Pero hindi matakpan ng lupa. Dahil walang dumating na tubig. Ah, maliit na kapatid, halika na. May malaking nangyari. Anong nangyari? Nandito na ang mga tao ni Danding. Saktong-sakto, gusto ko sanang humingi sa kanila ng tubig. Anong tubig? Kailangan na natin yumaman. Puno ng tao, nakabara na ang pinto. Sino ang gustong matutong magtanim? Simula kahapon nang itanim mo ang pungla ng Chu sa lupa. Nagsimula na tayong magtayo ng Zaifeng. Ngayon, labas lahat ay umiiyak at humihingi na makapasok sa Zaifeng. Mga nag-aaral ng matematika. Kakabilang ko lang kanina. Ang kita mula sa mga bayad ay ganito na kalaki. Tara, tingnan natin. Saktong gusto ko ring palawakin ang aking piggery. Kulang ng ilang tao para magbuhat ng dumi. Jen Shiji, matagal na akong malakas. Kayang buhatin ang 500 kilong espiritual na bigas. Gusto kong matutunan ang teknik na yon. Basta't makakapag-aral ako ng galing ni Chuxiao. Handa akong ibigay ang kalahati ng aking kayamanan. Wala rin akong gaanong kasanayan. Kung gusto nyo matutunan ang pagsasaka, maaari akong magturo. Pero kung gusto nyong matutong makipaglaban, mali ang napuntahan nyo. Pakinggan nyo, ito ang estilo ng isang guro. Ang daan ay napakasimple. Si NJ, Jiang ay sinusubok ang ating pangunawa. Huwag nang magpaliwanag, kapatid. Ipakita mo lang ang iyong kakayahan. Patahimikin sila, tapos kunin ang pera. Mas mabilis ito kumita kaysa sa pagsasaka. Ayos lang. Kung talagang gusto niyong matuto, ipakikita ko ang mga pangunahing kasanayan. Ang unang hakbang sa pagsasaka ay kailangan ng lakas. Subukan mong buhatin at igalaw ito ng kaunti. Paano ito posible? Ito ay tiyak na isang mahalagang bagay na ginawa mula sa 1,000 piraso ng diamante. Tingnan mo, ito ay isang karaniwang kagamitan sa pagsasaka. Hindi nyo nga kayang buhatin ang pala. Paano kayo magtatanim? Umalis na kayo. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Ano bang uri ng espiritual na lupa ito? Iyan ay siyam na dahon na lila. Iyan ang Dragon Blood Ginseng. Grabe. Kahit anong bunot mo, mabibili mo na ang kalahati ng outer sec. Huwag kang sumigaw, gusto mo bang magdala ng tao dito? Bilisan mo ang kilos mo. May utos ang pangulo ng pavilion. Basta tama ang dami ng lupa at tubig. Huwag hayaang makita ng aso. Nasaan na yung malaking asong patay? Yung mayamang tao kanina. Sabi niya gusto niyang makita yung mga dekalidad na karne na ginawa natin bilang regalo. Halika na, maligo ka na. Nandito na yung gintong palanggana. Tara na, masyadong malas ang lugar na to. Yun ba ay aso? Yung sandaling iyon, pakiramdam ko parang kaharap ko ang isang hari ng mga halimaw sa yugto ng Yuanying. Tingnan mo, ganito ang trato kapag kasama ako. Basta't magsipag lang sa pagsasaka. Kahit aso pa yan, kaya kong pakainin siya gamit ang gintong mangkok. Hehe, ang init nito ah. Parang bula lang. Isang tusok, pumutok agad. Sinasabi mo bang tuyo na ang kanal? Talagang nakasara na ang tubig. Hindi dapat makayanan ng lupain yon ng higit sa 3 araw. Yele, talagang totoo ang mga alamat tungkol sa bihirang lupa. Anong uri ng lihim sa pagtatanim ang hawak ng batang ito? Na kayang gawing ganito ang isang abandonadong lupain. Maging isang paraiso. Ginoo, ang lupa na ito. Ito ay isang kayamanan na walang kapantay. Ipasa ang utos. Putulin ang lahat ng daan ng tubig patungo sa Zayong Peak. Bukod dito, lahat ng tindahan sa bahay na ito na nagbebenta ng espiritual na pataba at espiritual na tubig. Sino mang magbenta ng kahit isang patak ng tubig sa Zayong Peak, huwag nang asahang makakuha ng kahit isang pill mula sa Danding Pavilion. Dahil mayroon siyang napakagandang lupa. Hayaan siyang magmakaawa na ibigay ito sa akin. Hahaha, sobrang arte naman ito. Kaka-half day lang na walang tubig, parang mamamatay na. Itong mga gamot na ito, ay pinakain ko ng mga espesyal na pagkain at mataas na konsentrasyon ng espiritu. Parang mga tao na sanay sa masasarap na pagkain. Biglang nawalan ng pagkain, tapos itatapon pa sa disyerto para masunog. Siyempre, ang pagkakaibang ito ay tiyak na magdudulot ng matinding stress. Kailangan nating tanungin ang taong namamahala sa tubig. Ah, sino? Oo, hindi ba't si Jiang Shami ito? Alam ko na huminto ang tubig. Naghahanda na akong magpadala ng tao para ipaalam sa inyo. Ipapaalam, kamakailan lang ay tagtuyot sa timog. Ang antas ng tubig ng espiritual na bukal sa itaas ng sekta ay bumagsak. Nagpatupad ang sekta ng emergency plan para sa tagtuyot. Kailangan ihinto ang supply ng tubig sa pinto sa labas at sa peak ng mga alimango. Wala na tayong magagawa dyan.
Kailangan nating isaalang-alang ang kabuuang kapakanan ng sekta. Bakit noong tagtuyot, malakas pa rin ang agos ng tubig doon? Dahil ang mga espiritu ng mga hayop sa peak ng mga alimango ay naliligo. At saka, nagbayad na sila ng dagdag na bayad para sa espiritual na tubig sa peak ng mga alimango. Kung gusto mong magbayad, maaari kitang tulungan na makakuha ng kaunti rin. Hindi naman gaano kalaki ang halaga. Araw-araw. Spirit Stone. Yung retail cart na pang-promosyon, nasira ang mina ko. Pinagbayad lang ako ng 500. Kung mahal, huwag mo na lang gamitin. Jayang, mukhang marami ka rin kinita. Hindi ka naman siguro ganun kakuripot, di ba? Dahil ito ay isang kalamidad. Bilang isang magsasaka, mayroon akong ugali. Kapag may tagtuyot, kailangan kong personal na tingnan ang pinagmulan ng tubig. Una, baka may mga bato na nakabara. Ang aking pala ay mahusay sa paglilinis ng mga daluyan. Nabaligtad. Agad na ipaalam kay Kuya Calm. Yung baliw na babae ay umakyat na sa itaas. Anong mga hinanakit? Kanina habang nasa tubig. Sobrang naamoy ko yung matinding amoy ng tubig sa hangin. Espiritu. Patuloy na hinihigop ng killing formation ng sapilitan. Ang direksyon ay ikaw, Kuya Ganding. Ayaw mo na talagang magpaani ako, ano? Narinig ko kay ika-4 na kapatid na naputol ang tubig. Alam ko nang pupunta ka rito. May harang na formation sa itaas ng ilog. Hindi ka makakapasok mag-isa. May dala akong gamit para sirain ang formation. Kuya, mukhang medyo magulo ito ngayon. Sabi ng taong apelyidong Zhao na ito ay teritoryo ng Dandingje. Ano naman ang Dandingje? Basta't ito ay gawa sa kahoy at semento. Walang pader na hindi ko kayang gibain. Kahit na ang pader ng Dandingje ay humaharang sa ating tubig. Iyon ay isang iligal na gusali. Magandang panahon ng tagtuyot. Kapatid, simulan na natin. Ayaw ko gusto ang pader na to. Ito si Pangulin number 3. Mataas ang lakas ng estruktura ng formasyon na to. Pero may isang malubhang kahinaan sa gitna ng formasyon, sa gitna mismo. Basta't gamit ang mataas na dalas na panginginig para putulin ang espiritual na sirkulo. Sa loob ng 3 saglit ay makakabukas na tayo ng pinto. Kapatid, mag-alis ka lang. Sino mang pipigil sa atin, papasok ko siya sa lupa. Lenwe. Aba, hindi ba't mga kapatid na Jiang ng Feng Shui ito? At si Gyu, ang junior brother. Bakit hindi kayo manatili sa inyong mahirap na lugar? Bakit kayo nandito sa teritoryo ng Dandingje para magdulot ng gulo? Walang daan sa tubig. Dumating kami para ayusin ito. Ayusin ang daan sa tubig. Ito ang pagkakaayos ng espiritu na itinaguyod ng aming pinuno. Ito ay isang mahalagang lugar ng sekta. Hindi kayo pinapayagang humipo dito ng walang pahintulot. Maniwala kayo o hindi, tatawagin ko si Z para ngayon. Upang parusahan kayo sa inyong masamang balak. Ako si Jiang Nuo. Pinutol ninyo ang tubig. Natutuyo ang aking bukirin. Oh, kaya pala para sa kaunting tubig na yon. Kamakailan, labis na nangangailangan ang mataas na guro ng isang batch ng 9 turn soul returning pills. Upang masira ang hadlang. Ito ay isang mahalagang bagay na may kinalaman sa kapalaran ng sekta. Bakit? Sa tingin ba ni Jiang na mas mahalaga ang mga ligaw na gulay sa iyong maliit na lupain kaysa sa mga gamot ng mataas na guro? Mas mahalaga pa kaysa sa mga gamot ng mataas na guro. Kailangan nyo ng tubig para sa paglikha ng mga gamot. Hindi ba ako kailangang uminom ng tubig at kumain? Anong klaseng lohika ito? Saksiyan niyo, Sek. Ang mga yaman ay palaging nakatuon sa mga taong may halaga. Sobrang dami ng walang kwentang sinasabi. Kung hindi mo bubuksan ang gate, bubuksan ko na lang ito sa sarili ko. Ito ay konektado sa sistema ng alarma ng proteksyon ng sekta. Kapag dumating si pangalawang Pangulo Shen Zaigi, tingnan natin kung ilan ang ulo mong pwedeng putulin. Huwag kang gagalaw, Shemi. Hindi siya nagsisinungaling. Kapag nagkaroon ng karahasan sa labanan, hindi lang ito mag-trigger ng alarma sa buong sekta, kundi agad ding may record ang espiritual na alon ng umaatake. Bilang matibay na ebidensya, ito ay isang patibong. Noong nakaraan, dahil lang sa sira-sirang entabladong iyon, si ika-4 na kapatid halos na isanla na ang brief niya. Hindi na tayo pwedeng madamay ulit sa ganitong kalokohan. Magaling talaga ang mata mo, kapatid na Gushon. Nakita mo agad ang patagong pakana dito. Kung alam mo na palang delikado, bakit hindi ka pa umalis? Huwag hadlangan ang espiritu ng daan na kailangan namin. Mauubos niyo ba ang tubig na ito? Kung hindi, ano ngayon? Iyan ay usapin ng aming danding pavilion. Ano, umaasa ka pa na magbibigay kami sa'yo? Naiintindihan ko, kapatid na guro. Kunin na ang mga bagay, umalis na tayo. Dahil hindi na ito daraan. Palitan na lang ng daan. Ingatan mo, hindi kita susundan. Pagbalik mo, huwag kalimutang pulutin ang mga ligaw na gulay mo. Kapag nabulok na at naamoy na. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Sister, ang mga halamang gamot sa bukirin ay kaya pang tumagal ng 2 araw. Talaga bang hindi mo na ito alagaan? Sino ang nagsabing hindi ko na ito alagaan? Kapatid. Sabi mo kanina na ang aray na yon ay kumukuha ng tubig mula sa itaas. Tama. Direkta itong nakasalalay sa pangunahing daluyan ng espiritu. Nagtakda ng isang one-way na balbula. Ibig sabihin, basta't may kakayahan ako na makakuha ng tubig nang hindi dumadaan sa balbulang iyon, hindi sila makikialam. Tama, sa teorya, ganun nga. Pero maliban na lang sa ulan ng biyaya, saan ka pa makakakita ng tubig na walang may-ari? Sabi ng pang-4 na nakatatandang kapatid, basta't sapat ang merienda sa mundo, walang bagay na hindi mabibili. Hindi ako naniniwala.
Sa napakalaking mundo ng pagsasanay sa espiritu, kahit tubig ay kailangang tingnan ang mukha ng danding pavilion. Tama, kapatid na guro. Iwan mo yung drill mo. Kapag bumalik ako na may tubig, kailangan nating maghukay ng bagong pipeline dahil hindi tayo pinapayagang dumaan sa ibabaw. Kaya't maglalakad tayo sa ilalim. CJ. Huwag kang mag-alala, kapatid na babae. Kilala ko lahat ng may-ari ng tindahan dito sa lugar na ito. Basta't kumpleto ang mga snacks. Papakiusapan ko silang ipunin ang tubig na pangligo nila. Para sa'yo. Kapatid na lalaki, marami tayong bibilhin. Dapat sapat para mabasa ang 3 kaldero. May malaking negosyo si Lao Zhao. Uy, hindi ba ito si Senor Qian, ang Diyos ng kayamanan? Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Bibili ako ng linyuan true water. Kung gaano karami, kukunin ko lahat. At pati humic spirit soil. Mas maganda kung galing sa fermentadong bis ng unang antas pataas. Bibilhin ko lahat ay naku. Talagang mala si Ginoong Qian. Wala tayong stock ng tubig at lupa ngayon. Wala tayong stock kahapon. Nakita ko pang may dumating na maraming balde ng espiritual na tubig sa bodega mo. Bakit ngayon ay wala na? Iyon ay para sa mga umorder. Magbabayad ako ng doble. Hindi ko sinasabi na ayaw kong magbenta, Ginoong Si. Galing sa itaas ang utos. Kung sino man ang magbebenta sa mga tagapaglinis, kahit isang patak ng tubig o isang dakot ng lupa, tatanggalin ang lahat ng bahagi nila sa mga gamot sa hinaharap. Bahagi sa mga gamot, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng tindahan. Sa mundo ng kultibasyon, monopolyo ng Danding Pavilion ang 70% ng mga mataas na antas na gamot. Kapag nauntog na, hindi na magtatagal ang negosyong ito. Ganun ba? Sige, lumipat tayo sa iba. Ate, huwag kang magalit. Hindi ko kayang maniwala na lahat ng tao sa pamilyang Fang ay mahihina. Naku, nadulas ang kamay ko. Pasensya na talaga. Mas mabuti pang makinig si Qian kaysa masira ang mga alituntunin, di ba? Hindi pwedeng masira ang mga alituntunin. Ate, nandito tayo sa pamilihan. May mga patron ng enforcement dito. Hindi tayo pwedeng makialam. Si Q Helin, ang matandang iyon, talagang malupit. Gusto niyang ubusin ang ating ugat. Ate, tara na tayo. Pupunta tayo sa black market. Hindi ko akalain na may pakialam siya doon. Wala ng oras, hindi na kailangan. Nararamdaman ko. Nawawala ang buhay ng mga halaman sa langit. Galing talaga ni Ginoong Q sa kanyang estratehiya. Yung mga alalay na yon ay isang grupo ng mga walang kaalam-alam. Sa mundong ito ng kultibasyon, talagang ang yaman ang nasusunod. Gusto kong makita. Kung walang tubig at walang pataba, paano niya itatanim? Talagang matalino ang pinuno ng pavilion. Kung ordinaryong pananim lang ito, kahit mawala ng tubig ng 3 o 5 araw, ayos lang. Pero ito ay isang banal na binhi mula sa ipinagbabawal na lugar. Kapag naputol ang supply, ang kanilang malakas na enerhiya ay babalik sa kanila. At sila'y masusunog ng buhay. Bata, pinabayaan mong maging mapagmalaki ang mga ito. Dati sa pinagbabawal na lugar, wala tayong magawa. Ngayon, nasanay na sila sa pinong pagkain. 3 araw na walang supply. Walang makakapagligtas sa kanila. 3 araw. Walang oras para pumunta sa ibang lugar para kumuha ng supply. May utos ang pinuno ng Dandingje na alalahanin ang pagkakaibigan. Hindi kayang makita ang mga espiritual na bagay na nalalanta. Kung ang mga tagapaglingkod ay handang ibigay ang lihim ng pag-aalaga ng espiritual na halaman. At si Jen Nuo ay manunumpa, na magiging alipin ng Dandingje sa loob ng 100 taon. Handa ang Dandingje na agad na buksan ang mga dam. At magbigay ng pinakamataas na espiritual na pataba. Ito ang kanilang layunin. Umalis ka, zombie na babae. Sinasabi ko sa'yo, magpakabait ka. Basta't pumirma ka sa dokumentong ito ng pagmamay-ari ng espiritu. Hindi lang ibabalik ang supply ng tubig, kundi papayagan ka ring makapasok sa loob ng Danding Pavilion. Bilang isang batang tagasubok ng gamot, ito ay isang biyayang hindi basta-basta makukuha ng iba. Maganda lang pakinggan ang sinasabi ng batang pumatay ng demonyo. Sa totoo lang, parang mataas na antas lang ng magsasakang walang kalayaan. Ay naku, kuya. Kung hindi man natuloy ang usapan, manatili pa rin sana ang respeto. Bakit hindi tayo umupo at pag-usapan ang Hashan? Ano pang pag-usapan? Tingnan mo ang mga espiritual na halaman na ito. 2 oras na lang. Kung walang tubig at pataba, wala na silang pag-asa. Huling tanong, Xiao Nuo. Pipirma ka ba o hindi? Aba, si Kuya 4. Kalkulahin mo kung magkano ang gastos. Kung itataboy siya. Ayon sa mga alituntunin ng sekta, kung may pumasok sa templo at nasaktan, karapat-dapat lang yon. Ngunit dahil siya ay isang espiritual na guro, ang pagputol ng isang binti ay maaaring parusang 50 espiritual na bato. Walang problema, kaya ng kapatid na lalaki, kayo ba ay may lakas ng loob? Bumaba ka na. Umuwi ka at sabihin kay Q Heling, mas mabuti pang mabulok sa lupa para pakainin ng baboy. Hindi ko siya bibigyan ng kahit isang dahon. Napakabuti. Hintayin nyo. Gagawin ko kayong lumuhod at magmakaawa sa akin. Nawala ang isang langaw. Pero hindi pa rin nasolusyonan ang problema.
At mukhang mas lumalala pa. 好像更严重了。 Ang aking libong taong bakal na kahoy. Anong nangyayari? Nagtuturo sila. Gutom sila. Bata, nandyan ka. Paano mo sila pinakain sa restricted area? Dahil sa mga dumaloy na dumplings mula sa ilog doon. Minsan, nahuhuli ni Dahuang. Nagatake siya at umagos ang dugo. At isasama na rin itong ilibing bilang pataba. Tama iyon. Itong mga damo at puno. Sanay na sanay sa mga bagay na puno ng ligaya at galit. Ngayon ay para sa malamig na tubig at pataba. Medyo hirap na sila sa pagtunaw. Ngayon ay ayos na. Kahit itong kaunting malamig na kanin ay nawala na. Para kang isang makapangyarihang espiritu na biglang huminto sa paghitit ng tabako. Biglang huminto sa paninigarilyo. Magwawala siya. Magiging instinct niya ang mangagaw ng lahat ng buhay sa paligid. Para punan ang kakulangan. Pumunta si Dawang para kumuha ng tubig. Walang silbi, 3 araw lang. Ang lupain ito ay tuluyang magiging isang patay na lugar. Kahit na magdulot pa ito ng backlash. Gawin itong mummified ang buong peak ng kalat. Ito ang kanilang lakas ng loob. Kahit hindi na magpadala ng tao para labanan. Isa lang ang hakbang na ito ng paghihinto sa supply, mapipilitan silang sumuko.